Ang chairman ng United Broiler Raisers Association o UBRA, Attorney Elias Insyong. Magandang umaga po. Good morning! Magandang umaga po sa atin lahat. Yes, sir. Ito nga, no, medyo nawindang ang mga tao dito po sa mataas na presyo ng manok. Ano nga po bang dahilan ng pagtaas nito? Unang-una po, sang-ayon po sa bantay presyo ng DA, ang average po kahapon ay 210. Yung 250 po, yan po yung mga tertiary na pamilihan o merkado, talagang matataas po yan. Kasi namimili rin lang po yung mga tindera dyan sa kapwa palengke. Ang pinakamababaho na record do sa mga baksakan naman ay 180 to 185. Pero ang dahilan po ng pagtaas ay natural lang naman po pag dumaan po ang isang industriya sa yugto ng mahabang palugihan ay mag-aatrasan ho. Kasi mula ho nung early October of 2023 hanggang April, ang sitwasyon ho kasi sa farm gate ay kung hindi lugi ay tabla. May mga ilan linggo ho na may kita pero karamihan ho ay lugi. Kanya ho yung medyo kulang ang puhunan, hindi naman ho multinational, ay nagpahinga na muna. At ang masakit ho, ay kasi dyan ho, kami sa industriya, sa UBRA, ang tinitingnan namin, may sumuko na ba o may tumigil na breeder, raiser. Ibig sabihin ho yun yung nag-aalaga ng mga inahin at tandang na nagiging day-old chick or sisiw na nagiging manok natin na niluluto. Mukhang marami hong tumigil kasi sa matagal na panahon na sa 21, 23 lang ho ang day-old chick o sisiw. Ngayon ho, kahapon ay nasa 41 to 43, mukhang tataas pa. Kaya yun ho ang main reason. Pangalawa ho, yung naiwan naman ho na producer sa larangan ay duman ho kasi sa matinding, alam mo naman ho ng lahat, El Nino, yung matindi ho ang temperatura, ang init. Taon-taon naman ho umiinit, aminado naman ho tayong lahat niyan. Tag-araw. Pero itong nagdaan kasi ho, nagpo 42 degrees, 40 degrees. Kahit ho naka-climate control facility ka, high-tech ka, ay hirap. Ngayon ho, ay tingin ko ay magre-recover pa ho yung mga breeder na naiwan para gumanda ang performance uli. Tingnan ho natin kung bababa ho yung presyo ng sisiw. Pagkatapos ho, ang pangatlo ho dyan ay tumaas din ho ang presyo ng baboy. Siyempre ho, ay marami ho naglipatan sa mas mura. Ang pinakamura ho na marami ay manok. Ganun ho po ang nangyari. Oo, yun pala yung mga dahilan. Nabanggit niyo po kanina, nandyan yung ang dami na lugi. Hindi ba po kaya marami po ang tumigil muna dito sa pagtitinda nga ng manok. So hindi po natin tinitignan yung anggulo Mag-alaga ho. Opo. Hindi po natin tinitignan tong anggulo na may nagmamanipula nitong presyo. Kumbaga, katanggap-tanggap yung mga rason kung bakit tumaas talaga yung presyo nitong manok. Yung sa ngayon ho ay wala naman ho akong pinahawakan. Lagi naman ang realidad ho, meron tinatawag kong disconnect dun sa pagitan po ng farm gate at saka ng retail. Pag panahon ng dagsa ang manok sa farm, ay naiiwan ho yung presyo sa farm gate. May mga yugto ho nung isang taon na ang difference between the retail and the farm gate ay 100%. Mas mataas pa kaysa sa farm gate. Pero sa ngayon ho naman baligtad. Dahil tumaso yung sa farm gate, ay yung gumalaw ho pataas yung kon. Parang ang nangyayari, yung mas madali sa palengke, sa retail, na tumaas pero hirap siyang bumaba. Parang ganun ang nangyayari. Yun ang pinaliliwanag. Tagalan namin yung pinaliliwanag yan sa pamahalaan. Opo. Kumbaga, basically po, attorney dito, supply issue ito sa mga binanggit yung dahilan. And then ngayon, kaninyo, looking forward tayo, kapag naka-recover ang industriya, baka naman bumaba ito. Pero doon sa usapin ng, di ba kapag tumaas na, mahirap bumaba. Paano ho kaya ang mangyayari niya kung sakasakali nga na, mga kailan ba ito ang inyong recovery kung sakasakali po? Mahirap ho mag-predict ho niyan. Kasi
kulang ho tayo sa established data ho dyan at information. Kasi mahirap ho kung ako ang magbibitaw niyan ng salita. Kasi hindi naman ho ang pamahalaan. Hindi ko naman hawak ho yung sitwasyon sa buong bansa. Wala, yan yung matagal ko na sinasabi. Wala ho tayong data and information system. Kahit ano sabihin ko ngayon, self-serving. Opo. Pwedeng sabihin ko sa susunod na linggo, bababa na yan nang hindi na ako kailangan ma-interview. Pero mahirap po yun, hindi responsable ho. Ang masasabi ko lang ho, pagka medyo mabawasan na yung humidity, hindi na mabanas. Kasi ho ngayon, mabanas ho ngayon eh. Yun ang isa pang factor. Baka ho, pag nabawasan yung gaganda ho yung productivity, baka bumaba. At saka ho, sa natural na agos ho ng kalakalan, pagka naman ho tumaas, ay siyempre tutumal ho yan eh. Mahihirapan bumili ang tao. Magbabawas ho ng bibilhin na manok. Dapat ganun ho mangyari. Pagka ho tumumal, katapos dumaan, medyo nagnormal ho yung temperatura natin, tapos mataas pa yan, ibang usapan na ho yan. Ibig sabihin ho niya, ng unang suspect mo dyan, ay talagang malaki ang iniatras ng industriya. Dahil nasaktan talaga. Kasi 7 buwan ho yun eh. Yung pinagdaanan namin, hindi naman ho kasi may mga negosyante yan eh. Pagka tinamaan ka ng gano'n, na-address ka. Opo. Sige po. Sa panghuli po, Attorney Bong, yung inflation issue sa inyo pong industriya, ano effect nito and vis-a-vis sa magiging effect naman in the market, sa marketplace, sa presyuhan ng inyong produkto? Kung titingnan ho natin, kasi ang normal ang pagtingin ho sa inflation ay annual. Taonan ng ano ho niyan. Ang tingin namin ho ay every year naman ho, taon-taon ay sa ganitong yugto ng taon, may pagtaas ng presyo dahil nga ho, yung every second quarter and third quarter of every year, mahirap ho talaga mag-alaga. Kung hindi napakainit, tapos dadagan nagiging mabanas yung humidity. Pagka naman ho, pagdating ng last quarter at first quarter, magkatabi ho yan ng following year, napakadali mag-alaga, napakaganda rin mag-import dahil mura ho sa ibang bansa. Ganun ho nangyari nung isang taon eh. Marami ho ang production, marami rin yung imported. Kaya titingnan ho natin. Sa ngayon ho ay mag-aantay lang ho kami kung makikipagpulong ho sa amin yung Bureau of Animal Industry. Sila ho kasi ang agency na talagang direktang dapat makipag-ugnayan sa amin para masuri pa kung ano ho itong nangyari. Sa amin ho, yun ho ang aming pagsusuri. Sa dami ng nalugi, gumalaw ho yung nag-aalaga ng sisiu. Kasi sa ngayon ho, kung tutuusin ho, yung mga broiler farmers, broiler raiser, nagkakandara pa ho na gusto magkarga kasi ang ganda ng presyo sa farm gate. Ang problema, agawan ho ngayon ng sisiu, yun ho ang kailangan na maunawaan ho natin. Pero kung yung meron nagmamanipula, mahirap po magtututuro sa yugto na ho ito. Opo, we understand po, no? Sabi nga ninyo. Pero ngayon, ang sisiu, nagmahal na sobra, no? Ay, ginto ho. Opo, and then, sige po. So kami mag-oobserba, Sir Bong, at salamat muli po sa inyong paliwanag. Ito po yung nakatulong sa amin para mapagtanto ang actual na sitwasyon kaninyo dito po sa isyong ito na ating kinakarap. Salamat, Attorney. Salamat din po sa panayam. Apo, thank you. Si Attorney Bong Insyong, ang chairman po ng United Broiler Raisers Association. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.